Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ang mga nakakatanda o ang senior citizens ay isang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sila ay ating mga haligi ng pamilya na siyang nagtataguyod ng mga henerasyon. Hindi matatawaran ang kanilang naging ambag sa kasaysayan at pag-unlad ng Pilipinas. Sa kabila ng kanilang kahalagahan, ang mga senior citizens sa Pilipinas ay nakaharap sa iba't ibang hamon na nangangailangan po ng agarang tugon mula sa pamahalaan at sa lipunan. Ang kahirapan ay isa sa mga pangunahing hamon na siyang kinakaharap nating mga seniors. Sama na ako dyan. Marami sa kanila ay walang sapat na pinagkukunan ng kita matapos silang magretiro. Lalo na't ang mga benepisyong natatanggap mula sa Social Security System o SSS o Government Service Insurance System GSIS ay madalas na hindi sapat para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sample, gamot. Dahil dito, kapanalig, marami ang napipilitang magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na sila'y dapat na'y nagpapahinga na o kaya't umaasa na lamang sa kanilang mga anak o mag-anak. Kapanalig, bukod sa aspetong pinansyal, ang kalusugan ay isa ring malaking suliranin para sa mga nakakatanda. Ang pagtanda ay kadalasang sinasabayan ng mga sakit tulad ng arthritis, diabetes, sakit sa puso, at iba pang mga chronic conditions na nangangailangan ng regular na gamutan at pangangalaga. Subalit, ang access ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan ay limitado para sa maraming senior citizens, lalo na sa mga nasa kanayunan o mga lugar na malayo sa medical facilities. Ang social isolation o ang pakiramdam ng pag-iisa ay isa pang problema na kinakaharap ng mga nakakatanda. Sa modernong panahon, kung saan abala ang mga nakakabatang henerasyon sa kanilang mga trabaho at responsibilidad, madalas na nakakaligtaan ang mga nakakatanda. Naisang tabi na nagre-resulta sa kanilang pagkakahiwalay mula sa kanilang pamilya at komunidad. Kadalasan pa nga, mas gusto nating tumutok sa gadgets natin kaysa makipagkwentuhan sa ating mga lolo at lola. Ang kawalan ng social interaction ay maaaring magdulot ng depresyon at iba pang mental health, mga issues ng mga senior citizens. Kapanalig, dapat maibalik natin uli ang bahagi ng ating kultura na nagpa-prioritize sa pamilya, lalo na sa ating mga nakakatanda, si lolo at si lola. Ang pagbibigay respeto at pagkilala sa mga magulang at lolo at lola na nagbigay ng gabay at suporta sa atin ay kailangan muling mamayani sa ating lipunan at sa ating kultura. Kailangan na mabigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga seniors, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kailangan nila ng ating aktibong pangangalaga at suporta sa kanilang pisikal, emosyonal at pinansyal na pangangailangan. Sabi nga ni Pope Francis para sa World Day for Grandparents and the Elderly, let us show our tender love for the grandparents and the elderly, members of our families. Let us spend time with those who are disheartened and no longer hope in the possibility of a different future. Kapanalig, ating pong pangalagaan ang mga senior citizens. Ika nga tatanda ka rin. No? Dahil pa man din, pagpahalagahan natin ang biyaya ng pagtanda. Isang grasya po ang tumanda na punong-puno ng karanasan para magabayan ang mga kabataan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.